Magandang umaga po muli sa bawat isa sa atin. Atin yung patuloy na pag-aralan, yung itinuro ng ating Panginoon sa isang babaeng Samaritana. At kapag inaral natin to at sinuri natin mabuti, ay ito yung itinuro ng ating Panginoong Hesus na hindi tayo mamimislead. Yan ang tungkulin ng Diablo eh. Pagdating natin doon sa napakalagang dahilan kung bakit tayo nilikha ng ating Panginoon ayon sa kanyang larawan at wagas. Bakit espesyal yung pagkakalikha sa atin ng Diyos? Binigyan tayo ng dominion para ingatan at pangalagaan natin yung mga nilikha ng ating Panginoon. Hindi po yan kung kanino ibinigay, sa sino mang hayop na nilikha ng ating Panginoon. Hindi yan ibinigay doon sa anghel, sa mga anghel na nilikha ng ating Panginoon. Ibinigay ang dominion na ito sa ating mga tao. Si Satanas, siya ay pinakatuso. Hindi lang siya pinakatuso, siya ay sinungaling. Siya ay mangongopya sa Tagalog. Siya ay nabubuhay doon sa tinatawag nating MB. Sa mga panahon na nai-expose yung kanyang kasinungalingan, yung kanyang katusuhan, even sa ating kapanahonan ngayon, yung puot niya doon sa mga nilikha ng ating Panginoon, doon na babaling. Kaya huwag tayong magtaka sa panahon natin ngayon, yung mga tao na sumalungat doon sa kalooban ng ating Panginoon, sila yung pinagbabalingan. Kasi alam niya, kukunti na lang yung kanilang panahon. Alam niya yung magiging destiny nila. Kaya even tayo ng mga tao na nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan at wangis. Kasi alam niya na tayo man naman ng Diyos. At doon sa ginawa ng ating Panginoon, doon sa cross, yung kanyang finished work, ito po ay paghahayag ng katotohanan patungkol sa ating Panginoon. Kaya kung meron nyo tayong kokopyahin at susundin nyo ngayon, kung kami man ho ng mga under shepherd na kami ho ay ginagamit ng Panginoon as a channel of His blessing, sa pagtuturo ng salita ng katotohanan. Malinaw sa amin ang amin yung pinagtutularan at sinusunod na halimbawa, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Kaya natin nakikita, pakinggan niyo po mabuti, kapwa akong mga lingkod ng Diyos. Mga kapwa akong mananampalataya,
Kaya napakahalaga yung itinuro sa atin ng Panginoon kasi siya po yung ating model eh. Tunay na Diyos, kailangan niyang makitulad sa tao. Siya po yung nagpakita ng mabuting halimbawa. Kasi alam ng Panginoon, He is God. In the last day, marami pong mga tao ay hahanga doon sa ating kapwa-tao. Alam mo yan ng Diyos. Kaya marami ngayon mga iniidolo. Hindi ito mapipigilan, lalo na sa ating kapanahonan ngayon, at nakikita ho tayo na talagang kung tayo ay mga politiko, ginagampanan natin ng buong katapatan. Kaya napakahalaga po na may political will eh. Napakahalaga na magiging totoo tayo sa ating pakikitungo doon sa ating mga mamamayan. Kasi sa Diyos hindi ho tayo makakapaglihim. Kung sa mata ng tao, maaaring makapagkunwari tayo, sa Diyos ay hindi. Paalala ko lang po ito. Kaya kapag tayo po ay binigyan ng pagkakataon na tayo po ay nakilala, lalo na sa panahon ngayon ng social media, hinangaan tayo ng maraming tao. Kaya mapapansin niyo po ngayon eh. Lalo na yung atin ng mga vlogger. O tatanungin ko po kayo, ano pong ibig sabihin ng idol? O don't be offend me. Yan na po ang kalalagayan doon ng tao. Ang dami nilang iniidolo. Iba yung mga kabataan natin eh. Kahit nga yung mga cartoons eh, yung mga characters na sinusundan ng maraming mga bata. Talagang away yan eh kapag hindi nyo binigay eh. Yung gusto nilang panoodin. Ganyan ho katuso. Kaya nga po si deceiver eh. Manlilin lang. Kaya minsan hindi natin napapansin, even nga po sa loob ng church, sa totoo lang. Kapag hindi tayo nanindigan, nanatili doon sa katotohanan, after ng ating Panginoon ay nagpakilala sa ating kung sino siya, yung kanyang kalikasan, yung kanyang katangian. At hindi natin kinilala na mayroong iisang Diyos na nahayag sa tatlong persona ng pagka-Diyos, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, co-equal, co-eternal. Hindi natin kinilala nang iniwan ng ating Panginoon after na magawa niya yung kanyang finished work doon sa cross ay yung banal na Espiritu. Kaya yun ay ipinaunawa ng ating Panginoon eh. Kaya kung tayo kulang sa pag-aaral, dinapuan tayo minsan ng katamadan sa ating pananalangin, sa atin nung pagbabasa ng salita ng Diyos, pagbubulay-bulay nito araw at gabi, at hindi ho natin kilala yung banal na Espiritu. Kaya nakakatakot na magtiwala sa sarili nating talino, sa sarili nating karunungan na mayroon tayo ngayon. Kung tayo ay mayroong karunungan at katalinuhan taglay, alam niyo kung saan natin makikilala?
kung ito'y galing sa Diyos, nakikita ito sa malinis na pamumuhay. Pero kung tayo hanggang ngayon, alam nyo, itong espiritu na mapamintas, hindi natin alam eh. Na parang hindi natin nakikita yung ating sarili, yung katahilan, na puwing, ganyan ginagawa ng diablo eh. Excuse me. Ipinakikita niya yung bawat mga kapintasan at kahinaan ng mga tao. Tingnan niyo kung paano tayo binubula. Pero hindi natin nakikita yung ating sarili. Ay hindi ho natin malilin lang ang Diyos. Anong reason? Kaya dapat tatanungin na, anong reason bakit natin nakikita yung kapintasan ng ating kapwa pero hindi natin nakikita yung napakalaking kapintasan natin. Kaya yun na po yung nakikita natin sa panahon natin ngayon. Kapag may nakikita natin umaangat at kinilala dito sa ating bansa, ito na lang issue kay kay Yulo, di po ba? Pinagpistahan yan eh. Hindi lamang ng mga kilalang mga tao sa social media, ng mga content creator, hanggang ngayon hindi matapos-tapos. Kaya kung naiintindihan natin kung sino ang Diyos, yung aral mula din sa salita ng Diyos, kung yung pagmamahal natin na meron tayo ngayong taglay, ay ito yung pagmamahal ng Diyos. Bukas yung ating spiritual eyes. Imbis na tayo ay magkaroon ng pamumula doon sa ating kapwa-tao. Dahil alam din natin, tayo din, hindi naman tayo perfecto eh. Tama po ba? Hindi tayo perfecto. Maliban na lang, kung tayo ngayon ay spiritual blinded, nakakatakot po yung ganyan. Ganyan no, nangyari kay Satanas. At doon sa kanyang mga kampon, nakabilang daw sa nagrebelde sa Diyos. Hindi natin namamalayan eh. Kala ho natin pagkaraniwan lang yan eh. Yan po ay pinapatulan din. Sa totoo lang, pagka ang spirit na meron yung kausap mo, papatulan yun eh. Nakita niyo po ba ito? Ang hilig magturo. Pero hindi mo nakikita, ito dami Tingnan nyo. Hindi natin nakikita yung ating sarili. Kaya kapag hindi tayo nakakalaya dyan, paano natin sasabihin natin, I love my neighbor as I love myself. Kaya natin ito nagagawa kasi naintindihan natin na tayo yung unang minahal ng Diyos. Kapag ganito yung ating, ang dami yung baser. Naintindihan po ba natin? Akala natin tayo makakagawa ng content, mababiral tayo. Ito na nga po yung yung labanan ngayon sa social media. Kaya nating itaya yung ating pagkatao
na nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan at wagas. Kahit may magalit, kahit isang araw ito ay pwedeng maging kapahamakan natin. Dito tayo, ito yung laman lagi ng isip natin, di po ba? Hindi tayo pwedeng makapagtatago sa Diyos. Hindi yun natin pwedeng dayain yung ating Diyos na makapangyari sa lahat. Tao, pwede tayong... Pero kapag tayo ay inilantad ng Panginoon, maniwala ho kayo. Kaya ingat na ingat po tayo sa ating ibig sa social media natin . O challenge sa ating kapwa mga mananampalataya. Kung naintindihan nyo natin yung sinabi ng ating Panginoon, pag binasa natin yung John chapter 8, verse 31, yung mga nanalig sa Kanya kayo nga'y tunay ng mga alagad ko kung kayo sumusunod. Pasahin nun natin para at least ay John chapter 8 verse 31. Pag tayo po ay nag-aaral ng hermeneutics, alam natin sulat yan ni Juan isa sa alagad ng ating Panginoon. Pag tinignan niyo yung binanggit dito sa 31, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung tinutupad ninyo ang aking aral, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Pag titingnan natin yung recipient, yung audience, ayon kay Apostle 1, sa kanyang isinulat, si Jesus Christ ang nagsasalita dito. Ang kanyang tinuturuan, yung mga Hudyong nananalig sa kanya. Kapasinin niyo po itong mabuti. Kung i-contemporarize natin ito sa ngayon, ang kinakausap dito ng ating Panginoon ay yung mga mananampalataya na nakipagkaisa sa ating Panginoong Kristo. Na, pakinggan niyo mabuti, na hindi nila nakikita yung kanilang mga sarili na hanggang ngayon sila ay alipin pa rin ng kasalanan. Di po ba masakit yan? Kaya minsan na-open tayo, di ba? Daw sa mga nagtuturo ng katotohanan. Kaya lagi natin sinasabi, katulad ng sinabi ni James, pag tayo nakikinig ng salita ng Diyos, huwag agad tayong magagalit. Dahan-dahan sa pagsasalita. Kasi yung galit, hindi yung nakakatulong. Kaya napakalaga po yung pagpapakumbaba. Ang salita ng Diyos ay parang salamin. Even maging sa pinakakasukasuan ng atin ng mga buto, yan po yung kausap ng Panginoon Ang sinabi ng ating Panginoon dito sa 32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo.
You will know the truth and the truth will set you free. Papaano po tayo mga kapwa ko lingkod ng Diyos, kapwa ko mga mananampalataya o kapwa ko tao? Di po ba sa panahon natin ngayon, ang daming nananalig sa Panginoon. Pero hindi natin nakikita na hanggang ngayon, tayo ay gapos pa rin. Namumuhay pa rin tayo sa kasalanan. Kaya tama po yung panalangin ni King David, lagi siya nagpapasiyasat sa kanyang puso. Hari na ho ito. Ito ay tinuringan na siya ay malapit sa puso ng Diyos. Hindi po siya perfecto. At nakita ng Panginoon sa kanya yung pagpapakumbaba. Kapag sa panahon natin ngayon, may mga taong ginagamit sa atin para tayo po ay i-correct, paalalahanan, matutuho tayo magpakumbaba. Alam niyo yung taong may pride, katulad ni Satanas. Kasi yun nakabaligtaran ng humbleness, antonyms yan pagmamataas. Ay kapag tayo nagmamataas, pakinggan yung mabuti. Hindi ka marunong umamin kasi tagal-tagal mo na kinakausap ng Diyos Kalaban mo ang Diyos. Nakakatakot ito ngayon, sa panahon natin ngayon, kapag tayo hindi sinasamahan ng Diyos. Hindi tayo makakatakas sa puot ng Diyos. O diba, medyo mo-shake ito sa atin Kaya kung ayaw natin tayo mabiktima ng dyablo, sa mga panahon na tayo inaangat o tayo sumasagana, nakakaranas tayo ng tuloy-tuloy na pagtatagumpay, sana hindi natin nakakalimutan kasi truth ang pinag-usapan natin. Yung turo ng ating Panginoon, yung pagiging mapagpakumbaba natin. Personal itong ipinakita. Kaya as a under shepherd ng ating Panginoon, di ba napakalaga na idinedemo natin ito sa ating member, lalo na sa mga leader natin. Katulad na ginawa ni Jesus. John chapter 13, the same author Ayaw nga ni Pedro Kasi alam naman natin yung karakter ni Pedro Pabigla-bigla kung minsan, hindi niya iniisip na yung akala niyang tama yung kanyang ginagawa, ito ay pagpapakita ng kanyang pagiging deserving bilang isa sa alagad ng ating Panginoon. Pati yung plano ng Diyos, nung sinabi ng ating Panginoon ng kanyang magiging kamatayan doon sa cross. Pinatak siya di at pinagsabihan. Imagine. Pinagsabihan niya, pinagalitan niya ang ating Panginoon. Doon sa kanya sinabi niya na hindi niya alam, ito'y bahagi doon sa purpose ng ating Panginoon para ma-defeat si Satanas at yung kanyang mga kampon. Yan ang sinabi doon sa Colossians chapter 2 verse 15. Kasi sinabi, tingnan masakit ito. Pag ikay kinakausap, ang pwede mo masabi, katulad sinabi ng ating Panginoon, hindi ka nag-alala sa tao. Doon sa espiritu na siyang nagiging dahilan kung bakit ganun pa rin yung kanyang pagkatao.
Ang sabi niya, lumayas ka Satanas. Kasi mali yung laman ng isip. At gusto pang hadlangan. O tingnan nyo, kala mo tama yung kanilang ginagawa eh. Ang Diyos ho, di ho natin siya maniwala ho kayo. Kaya kapag ang ating Panginoon nagpakilala sa atin kung sino siya, magsabit. Matuto tayo magpakumbaba. Sundin natin yung kanyang aral. Lalo na sa panahon natin ngayon, ang daming mga taong ma-pride. Kaya maraming mga tao, even mga mananampalataya. Masasabi natin, sagad ang hindi marunong umamin. Hindi marunong tumanggap. Kaya hanggang ngayon, kahit yung message ng Panginoon, patuloy natin napapakinggan, hindi pa rin nakakalaya. Di po ba nakakalungkot yan, sasabihin ni Satanas, akin yan eh. Kasi kahit sa halip na kopyahin natin, yung katangian na meron ng ating Panginoon, kasi nga siya ay nagpakilala sa atin, tunay na Diyos, nakitulad sa tao. Para siya makapag-demo. Maipakita niya kasi nagkatawang tao nga eh. Yung halimbawa na atin nung tinutularan, pwede ho natin itong maituro sa ating mga anak. O binabati ko yung akin ng pamangkin, kapag ko kami nag-uusap niya ng mga yan, lalo na sa mga panahon na sila po ay pinagtatagumpay ng Diyos, answered prayer. Kapag hindi ko tayo naging maingat sa ginagawa ng papuri ng mga tao, ang dami ho kasi mga tao, uhaw na uhaw sa papuri, na hindi natin alam yung motibo din ng puso ng mga tao. Ganyan na ho sistema ng mundo eh. Na hindi naman totoo, ika nga, plastic. Isa yan sa pamamaraan na itinuro ni Satanas at ng mga kampo na kadidiman yung puso nila, yung intention nila. Hindi ho sila magkakakontra. Sila nga ho nagkakaisa eh. Kaya ang hamon sa atin, turo sa atin ng Panginoon, kung paano yung Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, sila'y iisa, hindi sila nagkakahiwalay, hindi sila nagkakakontrahan. Tayo po mga mananampalataya, panalangin ng ating Panginoon, John chapter 17, yung unity ng body of Christ. Hindi po ako galit. Galit po ako doon sa ginagawa ni Satanas at sa mga tao na wala pang tunay na pagkakilala sa Panginoon. Di po ba panganib? Tingnan nyo, basahin nyo natin kung ano yung naging reaksyon nung sinabi ng ating Panginoon. Ang kinakausap niya, uulitin ko huli, ay yung mga nananalig sa kanyang mga Hudyo. Kung iisipin nyo natin ito na mas malalim, ano kayong motibo ng puso na itong mga ito?
Mari yung iba dito, dahil nabalitaan at nakita nila na saksi, nabalitaan nila kaya sila sumama nun eh. Kaya nga sila nanalig daw sa ating Panginoon. Ang motibo nila ho mali eh. Mari ang motibo nila, aba ito pala si Jesus. Siya pala yung nagkakaloob. Mari nakasaksiyan niya yung pagpapakain ng ating Panginoon doon sa may 5,000 katao. Bukod pa dito yung mga babae at mga bata. Tapos mari nakita niya na lumabis pa ng 12 bakod. At nakita din nila, kasi din nanalig naniwala sa ating Panginoon. Ang ating Panginoon nagpapagaling na may sakit. Ang ating Panginoon ay gumagawa ng himala. Even nga po yung patay, kaya niyang buhayin. Pero ang problema, hindi sila willing na talikuran nila yung kanilang mga kasalanang ginagawa. Kaya yung repentance, hindi lang po sa salita. Madali yung sabihin yan eh. Alam ba, may ginamit sa iyo, lingkod ng Diyos, sinabi yung totoong ikaw. Hindi naman ganun kadali eh. Di ba, minsan, may binubulong ang diablo eh. O minsan, yung ating tunay na pagkatao. Minsan, nire-resist natin eh. Kaya minsan, na-open tayo kapag tayo na ilalantad kung ano talaga yung ating pagkatao. Na-open doon tayo. Kaya kung may dati kang kaibigan na dating naglalike sa iyo, ngayon hindi na. Tama sinabi ni Apostle Pablo ibig nga sa loob ng church Gagamitin nila yung kalayaan nila para pumili na sinasabi nilang inaakala nilang lingkod ng Diyos na yung kanilang gusto marinig. Maraming mga tinatawag nating bayarang pastor. Sorry to say, medyo masakit kasi ito yung titulo ko din Na kanilang motibo ng puso yung upa lang na binibigay sa kanila. Pag dumating yung aso lobo, iniiwanan yung kawan, no? Gano'n po ba sa ating kaimportante yung isang kaluluwa? Alam niyo po ba yung isang kaluluwa? Ang ating Panginoon nagbigay ng halimbawa 100 tupa, nawala yung isa. Kung yung puso natin, as a under shepherd ng ating Panginoon, katulad din ng puso ng ating Panginoon, iiwanan natin yung 99. Kasi ang Panginoon nga po nagturo, hindi ho tayo malalayo. Kasi siya nga po yung katotohanan, siya yung daan, siya yung buhay. Ito nawawala delikado to Delikado ito sa aso lobo. Kaya kung wala po yung pagmamahal sa atin, kung tayo po yung mga plastic na tao, pasensya na ho kayo akin ho talagang dederechay na, para baka sakali. Kung tayo ay mga bulag pa rin hanggang ngayon, alam niyo po ba yung gamot doon sa kabulagang espiritual? Sabihin mo yung katotohanan para malantad. Hindi para tayo ay manira. Kasi ang totoong pagmamahal, bahagi ho dito, pag binasa yung 1 Corinthians chapter
chapter 3, 1 Corinthians chapter 13, sorry. Ito po yung pagkakasabi dito eh. Kaya ito pong, bagamat ito yung masakit, yung sinabi ng ating Panginoon, kasi kailangan nyo talaga marinig ang katotohanan. Even today, ang dami yung nagkiklaim kami ay mananampalataya, tagasunod ni Kristo, tapos sasabihin pa natin yung titulo na meron tayo. Hindi po masama yan. Kaya lagi ko pinapaalala, mas mahalaga sa atin, ito yung maiharap natin sa Diyos kasi wala naman tayong may tatago sa Diyos. Hindi natin masasabi yung titulo natin na meron tayo, kundi ito yung nagpapangsyon talaga. Kasi talaga meron tayong tinatawag na fivefold ministry. Ito po yung mga mahalagang ministry na mga tinatawag nating pinili ng Diyos. Kasi meron silang mahalaga na ginagawa nilang mga tungkulin para yung kawan ng Diyos, sila'y patuloy na lumago, lumalim, akayin natin sa katotohanan, akayin natin sa kaliwanagan kasi yung ating Panginoong Hesus ay yung ilaw ng salibutan. Pero kapag hindi nakita sa atin, yung halimbawang ito ng ating Panginoon, yan po yung dahilan. Kung bakit sabi natin, kahit tayo mga kasintanda na ho ng mga matatandang mga bishop natin, tapos yung ugali din natin, ugali pa rin ng makasalibutan. Meron kayong hinahawakan minsan na yung inyong doktrina, hindi nyo pinatatayo yung mga babae. Kasi binulat tayo na kaya nahulog sa kasalanan si Adan, yung babae hindi nagpasakop doon sa kanyang asawang lalaki. Kaya minsan hindi natin binibigyan ng posisyon yung mga babae. Na mangaral doon sa mga kalalakihan. Kaya yung mga tinatawanan nyo nga yung yung mga pastora na ginagamit ngayon. Kaya yung inyong mga, mga kababaihan nyo, tuwan-tuwa. Ganun po ba yung itinuro sa atin ng Panginoon? Na parang yung inyong kagalakan na nakikita nyo. Kasi itinuro ito ng inyong leader eh. Sinundan nyo. Nagtatawanan kayo eh. Tatanungin ko kayo, kayo po ba natutuwa na meron mga tao nakikita nyo na pagpalagay na, sabihin natin na merong puntos yung inyong mga sinasabi, para na rin tayong mga mga hidwang pananampalataya na minsan nakapagmumura. Yung nakita ko sa inyo, wag ko kayo ma-open. Doon sa pinangungunahan nyo, yung leader yung leader. Walang katotohanan yung inyong pagmamahal sa kapwa. Kung naintindihan nyo, love your neighbor as you love yourself. Itong mga naniwala sa kanya, plastic. Hindi totoo. Walang totoong pagmamahal sa Panginoon. Nagalit nga sa kanya eh. Hindi po ba nakakalungkot? Walang pag-ibig. Ang ibig sabihin ng pag-ibig, o doon sa mga tagasunod ng Marcionism,
Ginagamit niyo yung karakter na ito ng Panginoon para makonsinte yung mga ginagawa nating mali. Yung mga bunga ng masamang nasa ng laman. Ito po yung ibig sabihin ng pag-ibig. Bahagi ito. Kapag ito'y nawala, hindi totoo yung pagmamahal natin. Katulad ng pagmamahal ng ating Panginoon na itinuro sa atin. Sorry to say. Kasi ito yung kanyang sinabi. 1 Corinthians chapter 13, pag binasa natin yung verse 4, idinetalye, itinuro ni Apostle Pablo sa mga taga-Korinto. Ang kalalagayan po nila kapag binasa natin yung unang sulat ni Apostle Pablo sa mga taga-Korinto, mananampalataya po yung kaniya po sinulata. Kasi nasa naman, hindi pinananahanan ng Espiritu Santo yung ikatlong persona ng pagka-Diyos. Hindi namumuhay sa patnubay ng Espiritu Santo. Bakit to? Kasi naandun pa yung inggitan, naandun pa yung division, alitan, at comparison. Alam nyo, as a under shepherd ng Panginoon, parang nakakakilabot, nakakatakot, na kapag ikaw ay, siyempre, hindi mo natin maiwasan. Kaya maraming ina-idol ngayon Hindi mo maiwasan na hinahangaan ka ng mga tao Pero kung alam lang natin, kaya tayo nananatiling malakas buhay, naranasan natin yung kasaganaan ngayon at katagumpayan ngayon, nakakalimutan na natin ng Panginoon Pakinggan niyo mabuti ito. Ito sa paniwala niyo po, hindi. Ikaw man isang mga pinuno, mataas ang posisyon mo. Kapag hindi mo ito naintindihan, doon sa tinatawag na idol, meron man tumatawag ng idol, pa-plastic lang Sorry to say. Para makakuha lang tayo ng audience. Mga idol, alam niyo po ba tinanong ko nga, ano po ba ibig sabihin ng idol? Ngayon kung di niyo naintindihan, huwag niyo lang ituloy. Ibalik niyo agad sa Diyos. Kasi ang Diyos ang mapanibugo Maniwala ko kayo. Kaya kung meron po pumupuri sa atin, lagi natin ibalik sa Diyos. Sa Diyos po yung papuri, sa Diyos po yung parangal. Natural lang po yung appreciation. Ang sarap po yung sincero. Pwede natin sabihin, kung kayo po ay nabe-bless sa akin ng paninindigan, tularan din na lang po ako. Alam niyo po ba yung pagtulad ko? Kaya ako nakakaganito. Kaya ako ay may political will. Kasi yan yung kinopya ko sa pagiging leader ng Panginoon. Kaya nangyayari ho ngayon Minsan, ang atin minsan na gusto natin patulan ay yung mga viral. Lumalabas yung ating pagiging agresibo natin kasi may kinalaman din ito doon sa income na inaalok ni Meta sa atin. Dapat to ba? Hindi tayo bias. Meron nga tayong kilalang lingkod ng Diyos Hindi kilala na siya may mataas na posisyon. Kilala niyo po ba yung presidente na minsan nagpapanggap na mahirap? Lumadayo doon sa mga hindi nila alam na ito palang kanilang kausap ay presidente ng Pilipinas. Sincere talaga. Inu-observe niya. Hindi ko po sinasabi, lahat tayo perfecto. Wala akong perfecto. Pero kung naintindihan natin to, kasi pwede tayong tapuan ng pride. Pwede natin i-claim yung glory na dapat sana
Katulad ng isang nagtatagumpay ngayon, sumasagana ngayon, yung lagi nila sinasabi, ang lahat ng ito, kaya ko ito naabot. Hindi dahil lang sa aking talino, lakas at kakayanan, dahil ito sa Panginoon. Lagi nakaturo sa taas. Pero yung taong mayabang, gusto lagi pinupuri ng tao. Malungkot siya kapag hindi siya napupuri doon sa kanyang mga ginagawa. Na hindi natin naiintindihan, kapag sincero sa puso natin, yung ating ginagawa at hindi walang halong kaplastikan, dinidiin ko na ho, baka saan tayo mabuksan. Alam ng Diyos lahat ng ating ginagawa. Ang tunay na nagbibigay ng promosyon sa atin ay walang iba, kundi yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang sabi dito, ang pag-ibig ay matyaga, 1 Corinthians chapter 13, verse 4 hanggang sumusunod, ang pag-ibig ay matyaga. Kung kayo may katabi ngayon, tingnan nyo nga yung inyong katabi. Diba may mga pag-uugali yan, minsan hindi yung katulad yung halimbawa ng ating Panginoon. Kasi nga po, yan po ay, pakinggan yung mabuti, biktima. Huwag tayong magagalit sa tao. Yan ay biktima ng kaaway na hindi natin nakikita. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Kahit ikaw ay hindi naman maiwasan tayo magalit eh. Ang paganoon man no, nagagalit din. Nagagalit din po ang Panginoon. Yung nga lang, may paalala sa atin, yung galit natin, huwag natin paabutin ng paglubog ng araw. Yan po yung binabantayan ng Diablo. Ay minsan tayo namimintas pa ng tao na hindi natin alam. Tayo nga, biyaya lang ng Diyos kung bakit tayo naging Kristiyano, naging kabilang doon sa mga anak ng Diyos na hindi natin nakikita na tayo din kinahabagan ng Diyos. Wala namang perfectong tao eh. Ay kung ito'y nakasanayan mo na ito yung ating kapaligiran natin, ay pinaalalahanan nung tayo ni Apostle Pablo, baka ito hindi nakakatulong sa atin para tayo lumagaw. Kahit sabihin natin niya, kapwa nating mananampalataya, laging naghahasik ng nagagamit na instrumento, manirang puri, parang galit na galit tayo sa mga taong sumusunod sa biyaya ng Diyos sa ating Panginoon, pinagtatagumpay ng ating Panginoon, nakakaranas ng kasaganaan kasi natutong sumunod sa Panginoon. Anong ginagawa ho natin? Crab mentality. Salib na sa isip natin, Lord, salamat. Kahit itong taong ito, dati kilala ko ito, magsalanan ito eh. Dati ito, napakasungit itong teacher na ito eh. Dati ito, laging glory to me. Kasi magre-reflect, itataas, ang Diyos ang nagtataas. Kung meron maraming mga taong nagagalit sa atin, palagi nyung tatandaan, dahil sinisikap natin na magampanan natin ng buong katapatan tungkulin natin, huwag natin silang pansinin. Isama natin sila sa panalangin. Baka tayo magkasala pa rin laban sa kanila. Katulad nun nito, ang pag-ibig ay matyaga at maganda loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas man. Hindi daw mayabang. Kaya kasama yung matyaga, maganda loob, hindi maiinggitin. Pag ito'y bahagi pa rin sa buhay mo, kapag ikaw ay tipo ng tao na sa halip na ikaw ay magalak, matuwa ka sa ating kapwa na nakikita natin na sila umaangat sa buhay, umaayos ang buhay nila, nakakaroon sila ng katagumpayan. Huwag natin babatakan pababa, kaya marami yung mga baser.
Yung mga basher naman ito, lalo na kapag viral, kaya hindi nga matapos-tapos yung issue ni Yudo tsaka yung magulang niya eh. Na hindi natin alam, yung mga nag-uudyok sa atin, uti-uti nating nakikita yung sarili natin. Imagine pamilya natin yan. Ang mga magulang. Diba? Ang mga magulang, tayo dapat magpakita ng mabuting halimbawa. Tama po ba? Inaabot natin yung ating mga anak eh. Pero minsan nga, dahil nga po sa social media ngayon, hindi fair. Ang sarap po magpayo, both side eh. Kaya iba't iba ang pag-uugali. Yung iba panig dito kay sa anak, yung iba panig dito sa magulang. Kasi nakikita niyo dito, alam niyo po ba nakikita niyo? Yung kahinaan. Na dapat to sana tayo maging instrumento. Kung tayo malapit sa kanila, pitakot tayo talaga sa Diyos para sige pagkasunduin natin. Ay kahit nga po yung mga celebrity, pinapatulan ko eh. Anong purpose natin? Yung totoo, yung motibo. Alam naman ng Diyos yung motibo ng puso natin eh. Huwag ma-open. Pag maliho, naisano tayo ng Diablo. Sabi dito, hindi magaspang ang pag-uugali. Hindi makasarili. Magaspang ang pag-uugali. Kaya nga, ang tunay na may karunungan, mula sa, nakikita ito sa malinis na pamumuhay. Yung tunay na may karunungan at katalinuhan mula sa Diyos. Pero kapag pakinggan niyo mabuti, kapag ang karunungan mo taglay-taglay, ay karunungan mula sa salibutan, makasarili, mula sa Diablo. Alam niyo kung bakit? Nandun yung inggit. Nandun ang pagiging makasarili. Halimbawa, kung ikaw may kapartner sa buhay ngayon, na pinapanalangin mo sa Panginoon. Yung ganito bang pag-uugali, itataya mo yung buhay mo. Ikaw pa maging under shepherd ng Panginoon. Baka isang araw, itong ganitong uri ng tao na hindi nakakalaya, ito yung sumira dahil nagkamali tayo ng pagpili. Kaya huwag ko tayong magtaka. Kasi panganib to. Yung daw pag-ibig, hindi magaspang ang pag-uugali. Hindi makasarili. Ang magulang, di bali na tayo maging masama sa mata ng tao. Hindi tayo papayag na pag-usapan tayo sa social media. Parang inilalantad din natin yung ating sarili kung sino tayo bilang magulang. Di po ba ang usapan ng pamilya, closed door? Kung talagang totoo tayo nagmamahal, o both side do ito, magulang ka o ikaw yung anak. Hindi tayo papayag kung masisiya ang relasyon natin eh. Anong halaga ng pera? Anong halaga ng katanyagan? Kung sira naman ang ating pagkatao sa mata ng tao, lalong higit sa mata ng Diyos. Ang sabi dito, hindi makasarili, o tingnan nyo, hindi magagalitin. Ito pag-ibig, hindi makasarili.
Kaya kaya mo mag-give up. Magulang nga, kakainin na lang eh. Ibibigay pa niya doon sa kanyang anak eh. Alam niyo, ito yung pagiging magagalitin. Halos lahat eh. Nabiktima tayo dyan eh. Kaya hindi magagalitin. Kaya yung galit ho, ang Diyos ho, nagagalit din eh. Pero tinuruan tayo ni Apostle Pablo, kung nagagalit ka, huwag nating hayaang ito na tayo magkasala. Kaya sabi niya, huwag mong palulubugan ng araw ang iyong galit. Huwag na natin bigyan ng pagkakataon ng diablo. Nakalagay ito sa ating isip eh. Kaya minsan, kapag nakita mo na pangit yung ginagawa, eh baka sa pananamit lang, eh, nakita mo lang na hindi angkop yung pananamit. Nakita mo ba din yung sarili mo? Di ba? Ano yan? Makasarili po ang ibig sabihin niya. O mapagtanim sa kapwa. Mapalad daw tayo. Hindi masama na tayo magalit. Pero kapag na-realize natin, lalo na kung tayo mananampalataya, si pastor, kaibigan mo ang pastor, nakita natin yung kanyang kahinaan eh. Wala naman doon talagang perfecto. Hindi ka nagtatanim. Eh, minsan, nangyayari sa atin, galit ka nga doon sa ating kapwa-lingkod ng Diyos. Pero, isasalin mo pa nga ito. Hindi, kukwento mo pa, nagiging chismosa pa tayo eh. Kapwa mo lingkod ng Diyos yan. Pero kung ganyan yung ating attitude, parang sinabi mo, perfecto ka katulad ni Jesus. Hindi naman po eh. Para maiwasan nun natin, hindi tayo maisa ng diablo. Ang tunay na kaaway nun natin, si Satanas, yung kampo nakadidiman na siya sumisira at nagwawasak na relasyon ng mga tao na nilikha ng Diyos ay sa kanyang larawan ng tuwang. Lalong higit tayo mananampalataya. Tingin po kayo, kapwa ko lingkod ng Diyos. Ito po yung masasaksiyan niyo. Hindi tayo magkalaban. Kung ang magiging dahilan natin, bang tayo ay magkahiwalay at manira sa isa't isa, yung titulo na ating pinaglansaan, inyo na po itong titulo ito. Ang mahalaga sa amin, kung talagang tayo ay nasa Panginoon, si Jesus yung ating sinusundan. Nagpapanksyon tayo doon sa kaloob ng Espiritu Santo ay sa pagkatawag sa atin. Nabibigyan natin ng kaluguran, nabibigyan natin ng karangalan ang Diyos. Kaya ito po sinabi, verse 6, pakinggan nyo mabuti. Ito yung katangian ng pag-ibig ng Diyos. Kung itinasa atin na hindi niya ikinatutuba ang gawaing masama, ngunit ikinagagala ang katotohanan. Hindi na ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagala ang katotohanan. Pag nakikita ho natin, sa loob na lang ng church, para ma-exercise yun natin. Kasi ito po yung namimiss natin eh. Misplace natin. Kapag yung pagmamahal nandiyan nasa iyo, nakita mo yung kapatid mo, lumalakad doon sa kasalanan, na natili pa sa kanya, na alam mo mali. Di ba tungkulin natin? Kung talagang tayo malago, tayo pinapatubay ng Espiritu Santo, kapatid, pwede ba makausap? Kung talagang consent tayo. At nakikita natin, paulit-ulit na niyang ginagawa. Ibig sabihin, they are blinded spiritually. Hindi nila alam. Yan ay bahagi ho sa
impluensya ng diablo. Kaya meron tayong obsess, meron tayong possess, meron tayong oppress. Pinahihirapan na tayo niyan eh. Bisan di nga tayo nakakatulog eh. Bisan stress na stress tayo. Kasi pinapakailaman natin yung problema ng ibang tao. Na yung ating sarili, hindi natin kayang ayusin. Ikinatutuwa ang katotohanan. Para ho tayo makalaya. Bakit sinabi dito, yung pag-ibig, kinatutuwa ang katotohanan? Pag ikaw, umating ka, gawain ng Panginoon, may ginamit na mangangaral, tunay na mangangaral, sa amin ng mga under shepherd ng ating Panginoon, hindi po galing sa amin. Kahit napakaganda nung na mensahe na aming ipinirepair, napakalaga din, lagi natin tinatanong, Lord, ano po yung message na gusto niyo ipaabot? Hindi ho kami yung instrumento lang ho kami. Kaya napakalaga, naintindihan natin yung aral, tinuro sa atin ng Panginoon, kahalaga ng prayer, pakikipag-usap natin sa Diyos, kahalaga ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Alam naman nun natin kapag ito ay message ng Panginoon, tayo personally, nagiging remaw sa atin yan eh. Kaya napakalaga po yung God the Holy Spirit. Ang sabi mismo ni Jesus, ang Espiritu nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng tao. Ang bawat salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu na nagbibigay buhay. John chapter 6 verse 63. Dapat malinaw na sa atin yan. Kapag narinig natin yung katotohanan, gusto natin makalaya. Gusto natin makalaya. Totoo po yung sinabi nito ng ating Panginoon, you will know the truth and the truth will set you free. Gusto natin makalaya. O sabihin niyo po. Sabihin niyo po, hindi po sa akin. Sabihin niyo po sa Panginoon, Lord, gusto ko na po makalaya. Matagal na akong pinaikot-ikot ng diablo. Sa ganitong uri na masamang pag-uugali. Mula doon sa masamang nasa ng laman, yung karakter ko, hindi nakikita yung katangian mo na meron ka. Baliktad. Kapatid, kaibigan, kapwa ko din ng Diyos. Mahalaga, kapag narinig mo ang salita ng katotohanan, marunong tayong umamin at tumanggap. Pag hindi, pride of life. Hindi ho tayo makakalaya. Tuwang-tuwa ang diablo sa atin. Kaya nagkakaroon diyan ng siguro mapapansin niyo po, mga kapwa ko, mga under shepherd ng Panginoon, sa church natin, may division eh. Diba? Bisa nagkakagrupo-grupo eh. Iba sa side doon, iba sa side dito. Depende po yan sa pastor. Pagka tayo nakakaramdam na gano'n ang nangyayari, kapag itong isang grupong ito ng nagkakatipon-tipon, ito yung gagamitin tatayo, yung isang grupo, bisan di umaatin. Malinaw yun. Hindi natin namamalayan, tayo pala napasok na ng asong lobo. Pinahintulutan na natin yung ganung maling halimbawa na hindi dapat tinutularan ng mga member. Eh kung tayong pastor pa, ang chismoso. Tayo pa yung nagkikreate ng disunity. Ano ba ituturo natin sa mga kaong pinagkatiwala sa atin ng Panginoon? Kaya in-expose ng ating Panginoon, you will know the truth and the truth will set you free. Ang akala nila, napakalaga yung revelasyon ng Panginoon eh. Ang akala nila, ang tinutukoy dito, yung kanilang kaugnayan kay Abraham. Hindi nila nakita. Tingnan niyo po yung blinded nananalig ito sa Panginoon. Kinakausap dito ngayon, kapag ito ikan-temporize natin, tayong mga mananampalataya. Siguro, nagtataka tayo, bakit ganito ugali nito?
Ang daming natitisod. Nakikita natin yung ugali, katulad din ng ugali ng mga taong makasalibutan. Kaya sinabi ni Jesus, dito din, the same chapter 8, nagpakilala ang ating Panginoon. Sabi niya, verse 12, muli nagsalita si Jesus sa mga Pariseyo. Sinabi niya, ang kinakausap Pariseyo, dalubhasa ito sa kautusan ni Moises. Ako ang ilaw ng salibutan, ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman. Dito po sa pagkakataong ito, yung mga nananalig sa ating Panginoon, gustong palayain ng ating Panginoon. Ang problema lang ho, mga minamahal kong kapatid, kapwa ko lingkod ng Diyos, paano ho tayo nagre-respond kapag narinig natin yung salita ng katotohanan? Yung iba nagagalit. Yung iba nagngingit-ngit yung kalooban kasi inilalantad ng Diyos. Hindi po kami, instrumento lang ho kami. Kaya ho namin itinuturo ang katotohanan kasi mahal namin kayo. Ako personally, sa motibo ng puso ko, gusto ko kayong makalaya. Lalong higit ang ating Panginoon. Kaya tungkulin lang ho namin, ituro ko ano yung katotohanan, lalo na sa panahon natin ngayon. Dito nakaraan, praise and worship. Duduktungan pa ho natin na maraming pagsamba, hindi kalugod-lugod sa Diyos. Sabihin niyo sa akin, Pastor, anong uri ng pagsamba hindi kalugod-lugod sa Diyos? Napakahaba pong paliwanagan yan. Pero dapat ho natin ituro ng gusto yung katotohanan. Lalo na sa panahon natin ngayon. Sabi niyo tingnan niyo, sabi doon sa 33, tingnan niyo po yung respond. After na marinig ito ng mga nananalig sa ating Panginoon, ito yung kanilang sagot eh. Tingnan niyo, sagot ng mga dalubhasa sa kautusan. Mga nanalig. Nanalig ito sa ating Panginoon. Sabi dito, sumagot sila, kami ay mula sa lahi ni Abraham. At kailanmay hindi kami naalipin ni numan. Paano mo masasabing palalayain kami? O di po ba may pagmamalaki? Ganyan ang kalalagayan ngayon. Kala natin tayo nasa katotohanan. Kala natin tayo kabilang sa lahi ni Abraham. Tayo mga hintil, kaya tayo nakabilang sa lahi ni Abraham nung tayo nakipagkaisa sa ating Panginoong Kristo. Galatians chapter 3, pag binasa niyo yung verse 8 hanggang sa katapusan, 29, wala nang pagkakaiba. Ang Hudyo, ang Grego, ang lalaki at babae, ang alipin at ang malaya, tayong lahat. Good news ito eh. Pero sa panahon ni Abraham, napakapalad mo kung ikaw ay kabilang doon sa anak na pinangakuan ng ating Panginoon, anak sa malaya, sa tunay. Hindi doon sa naging anak ka ni Abraham, doon sa alipin na si Hagar. Kaya diyan may kasaysayan doon eh. Iba ho ang trato ng Diyos. Pero alang-alang kay Abraham, naranasan din nila yung blessing. Kaya yung po nangyari doon sa palibot, yung mga tao naroon, lalo na doon sa angkan ni Esau, na ngayon ay nasa parting Jordan, nasa palibot yan eh. Kaya napakahalaga, alam mo natin yung tinatawag natin Old Testament survey and New Testament survey kasi nasusundan nun natin ang Biblia totoo. Ito po yung response nila eh. Di po ba? Blinded. Hindi naintindihan sinabi ng Panginoon. May pagmamalaki sila eh. Totoo po ito. Kabilang sila sa lahi ni Abraham. Pero hindi nila nakikita yung naintindihan spiritually yung sinasabi ng ating Panginoon. Sabi dito, sumagot si Jesus, pagkatandaan ninyo. 34, ang namumuhay sa kasalanan ay alipin
ng kasalanan. O pakinggan nyo, minamahal ko mga kaibo, ang taas na respeto ko sa iyo, kapatid natin mga Baptist. Pag sinabi nyo, once you are saved, you are forever saved. Yan po ang doktrina niya eh. Kay Calvin. Kaya kapag kayo nasa Bible school, Calvinian, Arminian, yan ang nagdidebate. Imagine, pinag-away sila. Pinaghiwalay sila. Na minsan di natin naintindihan na both side, kung tayo magiging katulad ng taga-Berea, pipiliin natin yung mabuti, iwawaksin natin yung masama eh. Tama po ba? Kasi wala naman doon talagang perfecto. Kaya napakalaga yung pagmamahal eh. Ito sabi dito, sabi niya ang Panginoon, 35, ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kayo'y tunay na lalaya kapag pinalaya na kayo ng anak. Capital letter A, preparing the Son of God, the Lord Jesus Christ. The only deliverer. Kaya po iisang Diyos. Lahit sa tatlong personal pagka-Diyos. The same the Holy Spirit. Sinabi doon sa ni Apostle Pablo, 2 Corinthians chapter 3 verse 17, if the Spirit is in us, there is freedom. Yung Panginoon tinutukoy doon, yung banal na Espiritu, kung ang Espiritu ay sumasa atin, meron yung paglayang mangyayari. Hindi yung natin masasabi, ang Espiritu ay sumasa akin. He is God. Siya din yung ating deliverer. Kaya kung laging sinasabi natin, co-equal, co-eternal. Kung si Jesus, sinabi niya siya yung katotohanan, ang Diyos Espiritu din, siya din yung katotohanan. 1 John chapter 2, verse 27, dahil sa panahon natin ngayon, dami false prophet, false teacher, kaya pinaalalanan tayo, meron tayong tunay na tagapagturo, hindi tayo ililihis. Yung mga teaching nga ngayon, di ba? Iba't iba ho yung salin ng Biblia. May King James, may NIV, ang daming nagtatalo-talo. Gamitin natin yung King James. Alam niyo ho, kahit iba't ibang translation yan, pakinggan nyo mabuti. Ang Biblia, na minsan dyan ay nagdidebate din. Pakinggan nyo mabuti. If the Spirit of the Lord is in us. Siya yung nanasa atin. At tayo totally nagsasubmit sa kapangyarihan ng Diyos. Naintindihan natin, kailangan natin i-deny yung ating sarili kasi tayo, yung sarili natin, minsan nagiging Diyos-Diyosan natin. Yung sarili natin hanggang ngayon, yung pa rin ang ating nasusunod. Imagine, how many years na ganyan ang ating pagkatao. Kailangan natin tayo ay naniniwala sa Panginoon. Pinaikot tayo eh. Pinaikot-ikot tayo dyan. Kaya ito yung sinabi ng Panginoon. Kay tunay na lalaya kapag pinalaya kayo ng anak. Alam niyo po itong araw sa ating ngayon, kapakulingkod ng Diyos, kung tayo ay mga Bible study leader, self-group leader, hindi tayo maging compromiser. Tayo po ay mga pastor. Kapag nakikita natin, there's something wrong doon sa karakter, over time member, nasa atin na yung salita, pinaunawa sa atin ng Panginoon salita na makapagpapalaya. Sabihin natin, wag ko tayong, kung magalit man sila sa atin, yun na kanyang binili. Kung hindi ka nilang tanggapin, ngayon, narinig yung katotohanan ng sinasabi natin, itong oras na ito, sila ay makakalaya. Hindi naman kami nagpapalaya. Naintindihan po ba natin? Sabi ng Panginoon,
nalalaman kong wala kayo kay Abraham. Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin. Imagine! Doon pa lang makikita na ho natin kung ano yung karakter na meron tayo eh. Ugali na meron tayo eh. Si Satanas po yung promotor. Kaya dapat lang bigyan natin ng paliwanag yung John chapter 10 verse 10 kasi tinukoy dyan, kinakausap dyan ng ating Panginoon mga false prophet, nagligaw sa bansang Israel. Kaya mismo ang Bisaya, ang ating Panginoon, hindi nila kinilala at pinaniwalaan na siya yung Kristo. Dahil sa mga false prophet, kaya ang tindi ng kaparusahan na mararanasan ng mga tao na nagdigaw sa maraming tao. Kaya po tayo ngayon maraming reliyon. Pinagtatalunan ng Biblia, tingnan nyo ha, Biblia pa rin na pinagtatalunan eh. Kaya nakakatakot kapag isang tao hindi pinananahanan ng Espiritu Santo, walang submission sa banal na Espiritu na siyang ating tunay na dakilang guro, na yung kanyang katotohanan ay walang bahid ng kasinungalingan kasi ang sinungaling, kahit konting sinungaling pa rin. Kahit konting kasalanan, kasalanan pa rin, impyerno pa rin ang mapupunta natin. Kaya ang good news, kapag narinig mo, naunawaan mo yung nangyari sa Panginoon doon sa krus, binayaran na yung ating kasalanan, kikilalanin lang doon natin. Bago tayo mamatay, bawiin ang buhay natin. Kausapin natin, tumawag tayo sa pangalan ng Panginoon. Ang message patungkol sa cross, lagi natin ito na napapakinggan, lalo na sa panahon ng tuwing mahal na araw. Tumawag tayo sa Panginoon. Siya lang yung ating tagapagligtas. Siya lang yung ating magpapalaya sa atin. Kaya hindi yung sila nagkakahiwala. Yung iisang Diyos, na tatlong persona ng pagka-Diyos, co-equal, co-eternal. Kaya tinawag siyang Elohim sa Hebrew. Yun po. Kaya kung ang isang tagapagturo ay tamad mag-aral ng salita ng Diyos, hindi guided ng banal na Espiritu, hindi ina-apply muna sa ating sarili yung ating ituturo, itatawanan lang tayo ng tao eh. Baka sabihin mo sa atin, Pastor, abay unahin mo muna yung iyong asawa, unahin mo muna ang iyong mga anak. Mga anak mo nga, hindi mo na ilapit sa Panginoon eh. Kaya may turo si Apostol Pablo kay Timoteo doon sa pagpili ng leader at tagapangasiwa. Bagamat hindi tayo perfecto, dapat meron din tayong pattern, basihan natin, hindi conforme mayaman, mataas ang pinag-aralan, no? Ang titingnan nun natin dito, ito ba, tayong mga pastor, dapat hindi ho tayo nag-o-observe dahil para tingnan natin yung kanilang mga may pipintas natin, no? Hindi tingnan natin yung kalalagay ng mga member na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kapag there's something wrong, tayo po yung nag-guide, nag-lead, tayo po yung nagpapaalala. Sabi dito, kinurik siya eh. Ilang beses pinagtangkaan nilang patayin ng Panginoon eh. Pero nananalig sila sa ating Panginoon. Titingnan natin yung motive ng puso. Tingnan natin. Huwag ko tayong palilin lang. Ang totoong kaway natin, Diablo. Siya yung dumidisip, siya yung dumadaya sa isipan ng tao. Kaya kapag nailagay mo sa isip natin, yung kaisipan din na natutunan natin hindi sa Panginoon, naku, kawawa yung mga pangungunahan mo, yung mga makakausap mo. May sasalin mo lang yung spirit na yun eh. Kaya wag tayong magtaka, the same spirit, nagkakaintindihan, kaya nagkakaroon ng disunity. If the Spirit of the Lord is in us, at tayo namumuhay sa patnubay ng Espiritu Santo, hindi ho tayo magkakahiwalay. Pero kapag tayo nasa laman, ay talaga wag tayo magtaka. Kung tayo nasa Panginoon, huwag na ho tayo tumingin sa title. Diyan mo na minsan
nagkakaroon ng issue, ipakita na lang ho natin doon sa ating pamumuhay. Tinawag tayong ebangelista, ay tayo paniwalang tayo isang ebangelista, pakita mo, gawin natin. Nagiging buhay na natin. Kahit tayo nasa sakyan, kahit tayo nasa palengke, basta't may pagkakataon, nililid tayo ng banal na Espiritu, gawin ho natin ito po na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Huwag ho natin compromise ang katotohanan. Delikado po yan. Pakinggan niyo po mabuti. Kung kayo merong ginawa na kayo mangangaral dapat, tapos kinakausap kayo ng Diyos na ituro yung katotohanan, hindi mo ginawa. Dahil minsan natatakot tayo, baka magalit si kapatid, si Pomadin yung aking supporter, si Pomadin nagbigay sa akin ng sasakyan, at yung tinutuluyan ko siya, yung ginamit na ito, kasi bilyonaryo siya, no? Kapag kilala mo kung sino yung Panginoon natin pinaglilingkod, pakinggan mo kaibigan, kapwa ko lingkod yan dyan. Siya yung nagpapasweldo sa atin. At kung pinagpapala yung ating mga kapatiran, dahil itinuturo mo yung katotohanan, priceless. Dahil ikaw yung ginamit, na sila inaligtas, pamilya nila inaligtas, nagabayan mo sila sa katotohanan, na protection mo siya doon sa dati nilang masamang pamumuhay para maidin natin sila sa isang tunay na pamumuhay na kalugod-lugod sa Panginoon. Priceless yan. At kung ikaw naman ay nagpapakilalang pastor o ano man yung titulo na meron ka, pero matuloy naman ang motibo ng puso natin, alam niya na ng Panginoon, hindi tayo makakapagtago at makakapagkaila sa Panginoon. Ilalantad tayo ng Diyos. Kaya ang dami yung nagpakilalang under shepherd ng Panginoon na social media. Paano ito may galit sa puso sa mga pastor? Pero siya ay pastor. Hindi ba tayo nahiya? Gusto lang natin makakuha ng na magko-comment sa atin, subscriber natin, mga viewers natin. Dapat tama ang motibo ng puso. Hindi ko po sinasabing mali yung mga ginagawa mo. Check mo yung motibo ng puso. Baka may galit tayo. Iba yung ikaw ay nangangaral ngayon. Hindi ka nangangaral, may galit ka sa puso. At kung may galit ka sa puso, hindi ka galit sa ating kapwa-lingkod ng Diyos. Alalahanin natin tayo naman, di tayo perfecto. Baka inagtad tayo ng Panginoon. Hindi ko na kilala itong preacher na ito. Galit na galit ka din sa mga pastor na umaasenso. At pinagtatagumpay ng Panginoon. Bakit? Pangako ng Diyos yan . The key of prosperity and success is obedience. Wag mo natin kayang kita kasi sila, kung talagang sila tagasunod ng Panginoon, kapag sila bine-bless, di sa sobra pa doon sa tithes pa nila ibinibigay. Nagiging extension. Nakakahiya naman na pinapakilala natin ang ating Panginoon ay Diyos na manggagamot, Diyos na provider sa lahat ng ating pangangailangan. Lumalapit tayo sa politiko. Tapos pinapakita natin na yung ating bahay ay parang bahay na mahirap lang. Pero ang totoo, kumikita kang malaki sa hindi mo masama yan kung galing sa Panginoon yan . Ang isang lingkod ng Diyos. Ang nagpapasweldo sa atin, dapat alam natin si Jesus Christ. Sa mundong ito, lalo kung tayo nasa social media, hindi kinakailangan tayo mag-compromise, manira ng ating kapwa. Kaya tayo nagsasalita ng katotohanan. Kasi, nais ng Diyos, lahat tayo ay makalaya. Nandiyan pa ho ba kayo? Hindi po ako galit sa inyo. Tanggalin mo yung ugali ni Satanas. Right? Mayabang. Kabaliktaran nga po nung
ng pag-ibig ng Diyos. Mapagmataas. Ako personal, tinurit din ako ng Panginoon. At salamat sa Panginoon. Siya'y nagdidisiplina. Katulad ng sinabi ni Apostol Pablo, dapat iba na ngayon ang pagtingin natin sa ating kapwa-tao. Kung dati, punong-puno tayo ng pamimintas, na parang ang tingin natin sa ating sarili, wala tayong dumi, ay mag-isip-isip po tayo. Baka tayo nagiging instrumento ng dyablo para maihasik pa natin ito. Kapag iko'y nakausap sa ganyan mong kalalagayan ng ibang tao, mahahawa sila eh. Mahahawa sila. Nakakahiya pa. Baka iko'y magkalat. Sa halip na iko'y mag-ipon, baka ikaw ay magkalat kasi hindi ka panig sa ating Panginoong Kristo. Ang dami nagkakalat ngayon, kahit nga mga preacher eh, mga nagpapakilalang under shepherd ng Panginoon, ang dami nagkakalat. Ay yun ang gusto-gusto ng dyablo. Lalo na kapag hindi tayo nagtuturo talaga ng katotohanan, tayo ay may biases at hindi natin itinuturo yung whole truth. Yan ang gusto-gusto kasi isang araw ilalantad ka din. You will know the truth and the truth will set you free. Baka mamaya yung ugali na meron tayo na dapat natin natutunan kay Jesus, ito yung ugali ng dyablo. Ang inyong ama ay ang dyablo. Pangit yung pakinggan, di po ba? Kung kayo nananatili pa rin sa ganyang pag-ugali, mapamintas, mayabang, mapagmataas, masyadong, pero hindi man nakikita sa buhay natin kung talagang tayo kabilang sa lahi ni Abraham. Kung tayo tagasunod ng ating Panginoon, hindi lang po sa salita. Susunod doon talaga tayo doon sa aral niya. Hindi lang ho nananalig. Kasi yung nananalig, may minsan, may motibo sa puso eh. Maring nais lang natin tayo pagpalain ng Diyos. Nais lang natin tayo makaranas ng kagalingan. Kaya nga po yung genuine repentance, minsan, ang ating hangarin lang para tayo makatakas doon sa kaparusahan doon sa impyerno. Pero wala ho tayong talagang sincero na talagang pagsisihan, talikuran natin yung ating kasalanan. Kaya po meron tayong water baptism. Pagsisisi yung pagtalikod sa kasalanan. Huwag ho tayong tatakas doon sa kaparusahan na hindi naman natin kayang talikuran yung kasalanan, na alam natin ito yung dahilan kung bakit si Jesus napako doon sa cross. Naintindihan po ba natin? Napapahaba po yung pasensya no. Mahal na mahal po kayo ng Panginoon. Ako ho, as under shepherd ng ating Panginoon, kahit ako medyo inuubo ngayon, alam ko pagagalingin ako ng Panginoon. Maring minsan tinuturuan lang tayo. Pero pag-ingatan natin itong katawang ito kasi ito ay templo ng Espiritu Santo. Maraming po salamat. Kung ito po ay nakita nyo na ito po ay katotohanan, huwag po kayong matakot. Ang katakutan nyo, ang ating Panginoon, na hindi lamang niya kayang pumatay ng ating katawan, may kakayanan pa siya magdala ng ating katawan, ng ating kaluluwa doon sa impyerno. Pag-isipan nyo natin yan. Kung ano ang bunga siya, kung ano yung puno, siyang bunga. Kapag mabuti ang puno, kapag tayo nasa tunay na Diyos, siyempre magandang bunga. Kasi tuturuan tayo niya ng magandang asan. Kapag tayo nasa masama yung puno natin, magre-reflect sa buhay natin. Hanggang ngayon, kahit sabihin mo Kristiyano ka, kahit sabihin mo mananampalataya ka, kahit sabihin mo may titulo ka ba, magre-reflect sa iyo. Kapag masama ang puno, masama ang bunga. Maraming salamat po. To God be all the glory. I love you and God bless you all. Mabuhay po tayo lahat.